Meron po ba kayong kakilala na palaging pinagmamalaki, niyayabang niya yung kanyang mga plano sa buhay, yung kanyang mga gustong gawin sa hinaharap? Alam niyo po ba, yung ganong attitude ay kinokondem ng Biblia, kinokondem ng Bible. Basahin ko po yung sinabi ni James sa chapter 4, dito sa verse 13. Ang sabi niya po, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan. At 1 taon kami titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14, sabi niya, hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas? Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. So, again, yung ganong pagmamayabang sa mga plano-plano natin sa buhay, yung mga gusto nating gawin, ay kinokondem ng Scripture, kinokondem ng Bible. Why? Dahil hindi naman tayo ang soberanya. Ang Diyos ang soberanya. Ang Diyos ang may hawak sa lahat ng bagay. Bakit ipagmamayabang natin ang ating mga plano, yung ating mga gustong gawin? By the way, hindi kinokondem ni James yung pagpaplano. Maganda na tayo ay nagpaplano. Maging sa Old Testament, sa Proverbs, ini-encourage tayo na magplano ng maganda. Maging si Jesus Christ, meron siyang parable sa Luke chapter 14, kung saan sinabi niya na kung kayo ay magtatayo ng tore, kailangan pagplanuhan, kung kwentahin kung magkano niya abutin. Kung sa ganon, matiyak na matatapos yung tore. Sa ganon, hindi tayo tatawanan ng mga tao o hindi tatawanan ng mga tao na sasabihin na, nagpatayo siya tapos hindi naman napatapos. So, si James dito sa talata natin, hindi naman kinokondem na huwag na tayo magplano. Bagkus, ang sinasabi dito ni James, yung pagmamayabang sa ating mga plano. Yes, mainam na meron tayong plano. Meron pa nga minsan, di ba? Step by step, ganito gagawin ko. Okay, kompleto na ako sa mga kailangan ko. At nakalatag na lahat. May plan B, may plan C. Alam na natin yung mga pupwedeng mga mangyari. Pero again, kung yan pa lang, o kung yan ay plano pa lang, huwag dapat natin iyabang. Hindi dapat natin pinagmamalaki. Why? Dahil hindi tayo ang soberanya. Ang Diyos ang soberanya. Sabi ni James dito, hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas? Sigurado ka ba na bukas kung ano yung na-experience mo ay ganun pa din sa araw ng bukas? Naalala ko, di ba, nung lockdown, marami may mga plano-plano, ano magpakasal, ganito ang gagawin, magne-negosyo ng ganito, nagkaroon ng lockdown. Kaya hindi dapat natin ipagmalaki yung ating mga plano sa buhay. Hanggat plano pa lang yan, hindi pa yan reality, hindi dapat natin pinagyayabang. Yes, hindi naman masama ikwento yung ating mga gustong gawin sa buhay, pero yung pagmamayabang ng ating mga plano, that's wrong. Yun ang kinokondem ni James dito sa talatang ito. At hindi rin tayo sigurado na bukas buhay pa tayo. Sigurado ba tayo na bukas buhay pa tayo? Sabi doon ni James, ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Verse 15, ito dapat natin gawin. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo ay nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Kasalanan po ang pagmamayabang sa ating mga plano. Hanggat ang plano natin ay nasa utak pala, kahit sabi mong sinulat ko na yung plano ko, still, plano pa din yan. Hindi pa yan reality. Kaya dapat hindi tayo magmamayabang. Instead, ang dapat natin gawin, magpakumbaba tayo, Lord, kung ano yung kalooban mo, ito yung plano ko, pero kung ano pa rin yung kalooban mo, yun pa rin nawa ang masunod. At magandang reminder ito sa bawat isa sa atin, na dapat kung meron tayong plano, hindi natin pinagmamalaki, hindi natin pinagmamayabang,
Instead, acknowledge natin na yes, sa atin ang pagpaplano, pero ang pagpapatupad ay sa Diyos pa rin. Maraming po salamat. God bless.